Paano kung ang pinakamalalalim mong imahinasyon ay hindi lang basta mga panaginip, kundi mga plano ng iyong tagumpay? Piscis, palagi kang namumuhay sa mundo ng imahinasyon, gumuguhit ng mga obra maestra sa iyong isipan, nakakaramdam ng mga bagay na hindi napapansin ng iba, at tahimik na ibinabahagi ang iyong mahika sa mundo. Pero kakaiba ang Abril 2025. Hindi ka na lang pinapanood ng universo, gantimpala na ngayon ang ibinibigay sa'yo. May malaking pagbabagong nagaganap. Ang iyong malikhaing enerhiya ay nagiging magnetiko. Nabubuo ang mga oportunidad mula sa mga pangarap na dati mong pinagdududahan. At ang pera? Hindi na ito basta pag-asa, ito'y nagiging totoo. Ito'y hindi basta swerte. Ito ay banal na tiyempo. At ang oras mo, dumating na. Sabihin mo lang kung gusto mong ipagpatuloy sa format ng script o kung may next part ka na. Pisces, sa loob ng maraming taon ay tahimik mong nilikha ang kagandahan sa isang mundong madalas ay binabalewala ang mga banayad, sensitibo at kaluluwang malalim. Ang iyong puso ay nagsasalita sa mga kulay. Ang iyong espiritu ay sumasayaw sa damdamin. At ang iyong mga iniisip ay umaabot sa lalim na hindi kayang maabot ng karamihan. Ibinigay mo ang iyong enerhiya ng bukal sa loob para sa mga tao, sa mga pangarap at sa mga layunin nang hindi humihingi ng kapalit. Ngunit ang universo, matagal ka nang pinagmamasdan. Ang Abril 2025 ay hindi lamang isa pang buwan. Ito ay isang banal na tagpuan sa pagitan ng iyong pagkamalikhain at ng iyong kapalaran. Isang pambihirang pagkakatugma nina Neptune, Venus at Jupiter ang bumubukas ng isang enerhiyang lagusan na sadyang nilikha para sa iyo. Ito ang iyong kosmikong berdeng ilaw. Ang kasaganahang matagal mo nang hinihintay ay hindi darating sa pamamagitan ng lohika o estratehiya, kundi sa natural na wika ng iyong kaluluwa, sining, intuisyon, pagpapagaling, at imahinasyon. Kung minsan mang pinagdudahan mo ang iyong halaga, ito ang sandaling magpapatunay kung gaano kakahalaga talaga. Ang iyong malikhaing enerhiya ay hindi na lamang isang biyaya. Ito na ang magiging pinakamatinding pinagmumulan ng iyong kayamanan. Sabihin mo lang kung gusto mong ituloy pa. Ang kaluluwa ng isang Piscis, ang mga ngarap na may nakatagong ginto. Sa mundong madalas ay pumupuri sa lohika, bilis at konkretong resulta, ang Piscis ay lumalakad sa kakaibang landas. Isang landas na binubuo ng damdamin, intuwisyon, at mga hindi nakikitang hibla ng enerhiya na bihira lang mapansin ng iba. Hindi mo lang basta isinasabuhay ang buhay. Dama mo ito. Hindi mo lang hinahabol ang mga pangarap. Binubuhay mo sila sa loob ng iyong imahinasyon. Ngunit dahil sa kakaibang regalong ito, hindi naging madali ang daan. Ikaw ang batang nagpupuyat upang gumuhit ng mga mundong tanging ikaw lang ang nakakakita. Ang binatilyo o dalagang mas matindi ang pagdama sa sakit ng puso kaysa sa ibang kaibigan. Ang matanda na laging nagbibigay ng higit sa natatanggap, palaging may tiwala na balang araw, sa hindi inaasahang paraan, babawi ang universo. At sa mahabang panahon, hindi ito nangyari. Pinanood mong umasenso ang iba. Mas malalakas ang boses, mas matalas ang gilid, mas matigas ang puso. Samantalang ang tahimik mong kinang ay tila hindi napapansin. Nagsimula kang magtanong, may halaga pa ba talaga ang pagiging ganito? Ang pagiging bukas? Ang pagiging malikhain? Ang sagot ay oo. At hindi lang basta oo. Ngayon na ang oras. Dahil sa ilalim ng lahat ng iyong kabaitan at pagkamalikhain, may nakatagong ginto. Hindi ito ang ginto na hinuhukay mula sa lupa. Ito ang ginto na dumadaloy mula sa iyong puso, sa iyong mga kamay, sa iyong kaluluwa. Ang uri ng ginto na kayang magtayo ng mga imperyo, hindi lang sa pisikal na mundo, kundi sa buhay ng ibang tao. At ngayon, ang mundo ay unti-unting humahabol sa matagal mo ng alam. Na mahalaga ang pagpapagaling. Na mahalaga ang kagandahan. Na ang pagdama ng malalim ay hindi kahinaan, kundi kapangyarihan. At sa Abril 2025,
Ang katotohanan iyan ay magpapakita sa anyo ng kayamanan. Tunay, nahahawakan, at walang dudang para sa'yo. Isipin mo ito, isang babaeng laging nagpipinta para sa kapayapaan. Bigla na lang nag-viral online ang kanyang mga obra na binibili ng mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo. Isang lalaking mahiyain na dati patagulang sumusulat ng tula. Ngayoy kinukuha na ng malalaking spiritual brands para sumulat ng makakaluluwang script. Isang Pisces na healer na minsang nagduda sa sariling liwanag. Ngayoy fully booked na. At sa wakas ay bayad para sa enerhiyang dati niyang ibinibigay ng libre. Hindi lang ito mga kwento. Ito ay mga sulyap sa kung anong nagsisimula ng mangyari. Dahil ang ginto sa loob mo, matagal na itong naroon. Ang mundo lang ang kailangang magbago ng enerhiya para mapansin ito. At ang enerhiyang iyon, dumarating na. Ang Abril ay hindi humihiling sa iyo na baguhin ang sarili mo. Hinihiling nitong yakapin mo kung sino ka talaga. Lumantad hindi sa lakas, kundi sa agos. Hayaan mong pangunahan ka ng iyong imahinasyon. Dahil sa pagkakataong ito, hindi ka nito dadalhin sa ilusyon. Dadalhin ka nito sa kayamanan. Ang kosmikong lagusan ng Abril 2025. May mga sandali sa panahon kung kailan ang mga bituin ay bumulong ng mas malakas kaysa dati. Kapag ang enerhiya ay sobrang lakas, hindi mo ito maikakaila. Parang huminto ang universo sa paghinga, handang ibuhos ang mga biyaya sa buhay ng mga taong nakaayon sa daloy nito. Ang Abril 2025 ay isa sa mga bihirang sandaling iyon. At para sa Pisces, ito ay higit pa sa isa pang buwan sa kalendaryo. Ito ay isang paanyayang kosmiko. Isang espiritual na berdeng ilaw. Isang lagusan kung saan ang iyong malikhaing enerhiya ay maaari nang maging pisikal na kasaganahan. Sa puso ng lagusang ito ay si Neptune, ang planetang namumuno sa iyong tanda. Si Neptune ang mangangarap ng zodiac, ang planeta ng imahinasyon, malasakit, at espiritual na lalim. Ngayong Abril, si Neptune ay bubuo ng isang banal na trine kasama si Venus, ang planeta ng pera, kasiyahan, at pag-akit. And si Jupiter, ang planeta ng paglago, swerte, at pagpapalawak. Bihirang-bihira ang ganitong pagkakatugma. At kapag nangyari ito, binubuksan nito ang mga pintong hindi kayang ipaliwanag ng lohika. Bigla na lang, ang ideya na matagal nang nakatago sa iyong journal ay magkakaroon ng momentum. Ang larawang sinuko mo na noon ay biglang nabili ng isang kolektor sa ibang panig ng mundo. May mensaheng darating mula sa isang taong tinulungan mo noon, at ito'y magdadala ng isang oportunidad na magpapabago sa iyong buhay. Pero bakit ngayon? Dahil Pisces, nagawa mo na ang panloob na gawain. Nanatili kang malambot sa isang magaspang na mundo. Nanatili kang may pananampalataya kahit puno ng kawalan ng katiyakan. At ngayon, ang universo ay umaayon upang gantimpalaan ang iyong puso, hindi lang ang iyong paghihirap. Ang kosmikong enerhiyang ito ay hindi tungkol sa pagpilit o pagpupuyat. Ito ay tungkol sa pagtanggap, pagpapadaloy, pagpapakilos ng intuition ni Neptune, atraksyon ni Venus, at pagpapalawak ni Jupiter na magtutulak sa iyo ng walang hirap patungo sa kung anong talagay para sa iyo. Maaaring una mo itong maramdaman bilang isang banayad na pagbabago, isang biglaang bugso ng inspirasyon, isang mensahe mula sa taong hindi mo inaasahan, o isang panaginip na mas totoo pa sa mga bagay na nakikita mo tuwing gising. Hindi ito mga aksidente, ito ay mga palatandaan. Ang lagusan ay nagsimula ng bumukas. Ngunit upang makatawid dito, kailangan mong magtiwala. Magtiwala na ang iyong malikhaing boses ay may halaga. Magtiwala na ang iyong lambot ay lakas. Magtiwala na ang parehong unibersong lumikha ng mga bituin ay lumikha rin sa iyo at ginawa ito ng may layunin. Ang Abril 2025 ay hindi magagantimpala sa pinakamalakas ang sigaw. Gagantimpalaan nito ang boses na nagmumula sa kaluluwa. Ang boses na lumilikha hindi para sa pera, kundi para sa kahulugan. Ang boses na may lakas ng loob maniwala na ang kasaganaan ay maaaring dumaloy sa sining,
sa pagpapagaling at sa empatya. Ito ang buwan mo, Pisces. Hindi dahil nagbago ka, kundi dahil sa wakas, ang kosmos ay humabol sa kung sino ka talaga. At handa na itong magbigay ng kasing dami ng ibinigay mo noon. Lumakad ka sa lagusan. Naghihintay ang universo sa kabilang dako, nakabukas ang mga bisig at bukas ang mga palad. Ang pagkamalikhain bilang yaman. Paano ginagawang kayamanan ng Pisces ang kanyang mga pangitain? Paano kung ang iyong pagkamalikhain ay hindi lang isang personal na libangan, kundi isang banal na kasangkapan para sa kasaganaan? Pisces, sa halos buong buhay mo, itinuring mong silungan ng iyong imahinasyon, isang malambot na lugar na matakbuhan kapag masyadong maingay, magaspang o mabilis ang tunay na mundo. Ngunit paano kung ang parehong imahinasyon na iyan ay ang tunay mong tagalikha ng yaman? Ngayong Abril 2025, hindi ka lang basta inaantig ng universo, inaambagan ka nito. Ang iyong mga ideya, ang iyong mga pangitain, ang iyong enerhiya, lahat ng ito ay may halaga. Hindi simbolikong halaga, tunay na halaga. Ang uri ng halaga na umaakit ng pera, mga koneksyon, at oportunidad. Ngunit upang lumitaw ang halagang iyan, kailangan mo munang baguhin ang pananaw mo. Itigil na ang pagturing sa iyong mga regalo bilang libangan lang o isang espiritual na bagay at simulang kilalanin kung ano talaga sila, mga yaman. Guhit tayo ng isang larawan. May isang babaeng nagangangalang Isla, isang Pisces na maraming taon nang sumusulat ng tula sa mga tahimik na sulok ng kanyang buhay. Hindi siya naglathala, hindi siya nagpromote, basta't inilalabas niya ang kanyang damdamin sa mga salita upang makasurvive sa mundong tila hindi siya nauunawaan. Ngunit may nagbago noong Abril. Isang matalik na kaibigan ang nagsabing i-post niya ang isa sa kanyang mga tula online. Nagdalawang isip siya, pero sumang-ayon din. Sa loob ng 48 oras, nag-viral ito. May mga publisher na nagpadala ng mensahe. May mga brand na gustong gamitin ang kanyang mga salita para sa kanilang mga kampanya. Nagsimulang mapuno ang kanyang inbox ng mga kliyenteng nais ng tula bilang regalo, mga panggagamot na tula, at mga affirmation. Hindi nagbago si Isla. Pinayagan lang niyang makita ang kanyang pagkamalikhain. At iyan mismo ang panawagan ng Abril 2025 para sa iyo, Pisces. Ilabas mo na ang iyong mga pangitain. Ang sketchbook na matagal nang hindi nabubuksan? Ang pangarap mong maglunsad ng isang munting online store? Ang meditation course na minsan mong pinangarap ituro? Ito na ang sandaling kumilos. Hindi dahil sa pressure, kundi dahil sa pag-aayon sa iyong tunay na sarili. Habang pinalalakas ni Neptune ang iyong mga artistikong regalo, pinalalakas ni Venus ang iyong kakayahang umakit, at pinalalawak ni Jupiter ang iyong abot. Ang mga bituin mismo ang nagsasabi, kapag ibinahagi mo ito, lalaki ito. Hindi mo kailangan ng business degree upang magtagumpay ngayong buwan. Hindi mo kailangan ng milyong tagasunod o malawak na marketing plan. Ang kailangan mo lang ay puso, katotohanan, at ang lakas ng loob na gawin ang isang maliit na hakbang patungo sa pagiging visible. At narito ang katotohanang hindi napapansin ng karamihan. Ang pera ay enerhiya. At ito'y dumadaloy kung saan napupunta ang atensyon. At ang iyong pagkamalikhain, kapag ipinahayag, ay umaakit ng atensyon hindi dahil ito'y maingay, kundi dahil ito'y totoo. Hilaw. Tunay. Tumatalab. Maraming tao ang naghahanap ng lalim na likas mong taglay, Pisces. Gusto nilang makaramdam ng pag-antig, inspirasyon, pagkakaunawa, at taglay mo ang kakaibang kakayahan upang maibigay ang lahat ng iyon. Hindi sa pamamagitan ng sobrang pagsisikap, kundi sa simpleng pagpapahayag ng iyong sarili. Kaya't maging ito man ay pagpipinta, pagsusulat, musika, pagpapagaling, storytelling, o paglikha ng mga bagong solusyon para sa iba. Sapat na ang iyong malikhaing enerhiya. Ngayong Abril, ang iyong pangitain ang iyong pera. Ang iyong kaluluwa ang iyong tatak. At ang iyong kasaganaan,
Hindi ito manggagaling sa labas. Ito ay isisilang mula sa loob mo. Mga palatandaan na nagsisimula ka ng mag-manifest ng per Pisces. May tahimik na paraan ng pakikipag-usap ang universo sa'yo. Hindi ito palaging sumisigaw. Madalas, ito'y bumubulong. At kung naging mapanlikha ka nitong mga nakaraang araw, baka napansin mo na, may nagbabago, may dumarating. Ang daloy ng pera ay hindi na lang isang malayong pag-asa. Nagsisimula na itong dumating. Pero paano mo malalaman? Magsimula tayo sa enerhiya. Napansin mo ba kamakailan ng isang kakaibang kapayapaan? Kahit sa mga sandaling dati, nakaka-overwhelm sa'yo? Ang katahimikang iyan ay isang palatandaan. Ibig sabihin nito, unti-unti ka nang pumapasok sa alignment. Ang pera ay kadalasang sumusunod sa kapayapaan, hindi sa kaguluhan. Kapag payapa ang puso mo, tumataas ang iyong vibration. At kapag tumaas ang iyong vibration, nagsisimula kang akitin ang mga bagay na talagang nakalaan para sa'yo. O baka naman palagi mong nakikita ang paulit-ulit na mga numero, 111, 444, 888. Hindi ito basta nagkataon. Ito ay mga energetic codes mula sa universo, mga senyales na ang iyong frequency ay umaayon sa kasaganaan. Lalo na ang 888, ito ay simbolo ng yaman, walang hangganan, at banal na daloy. Kapag nakita mo ito, tandaan, ang iyong enerhiya sa pera ay nagigising na. Nagkaroon ka ba ng mga panaginip na tila mas matindi ang dating kamakailan? Marahil ay lumilipad ka, humahawak ng mga bungkos ng pera, naglalakad sa gintong liwanag, o pumapasok sa isang magarang bagong tahanan. Ang mga panaginip ay wika ng iyong subconscious. At para sa Pisces, madalas itong mensahe mula sa iyong higher self. Hindi ito katang-isip, ito ay mga preview. Mga preview ng mga bagay na papalapit na sa'yo. At narito pa ang synchronicity. Isipin mo ito. Naalala mo ang isang ideya at may taong biglang binanggit ito kinabukasan. Na-imagine mong ibenta ang iyong art at may estrangherong biglang humanga sa iyong likha. Nais mong mag-start ng side hustle at biglang may nag-pop up na libreng online course tungkol dito. Hindi ito tsamba. Ito ay confirmation. Nasa alignment ka. At ang enerhiyang naka-align ay laging humihila ng resulta. Pag-usapan din natin ang mga tao. Pansinin kung sino ang dumarating sa buhay mo ngayon. May mga bagong kaibigan, collaborators, mentors, clients. Madalas, ang manifestasyon ng pera ay hindi basta bumabagsak mula sa langit. Ito'y dumarating sa pamamagitan ng mga koneksyon. Mga taong tila hinahatak ka palapit. Mga pag-uusap na nagdadala ng aksyon. Sila ay bahagi ng landas ng iyong kasaganaan. At higit sa lahat, ang panloob na pagbabago. Baka nitong mga nakaraang araw ay mas buo ang iyong tiwala sa sarili. Mas malinaw ang iyong halaga. Mas ayaw mo nang magsettle para sa kahit ano lang. Hindi ito kayabangan. Ito ay paglago. Ito ay paghahanda ng iyong kaluluwa upang tumanggap ng mas malaki. Dahil ang tunay na manifestasyon ay hindi lang pagtawag sa pera, ito ay pagiging iyong sarili na handang tumanggap nito. Hindi ka nahuhuli. Hindi ka malas. At lalong hindi karapat-dapat. Ikaw ay nagigising. Ang Abril 2025, ang buwan kung kailan ang hindi nakikita ay nagiging totoo. Kung kailan ang matagal mo nang pinangarap ay nagsisimulang magpakita sa pisikal mong mundo. At Pisces, nagsimula na ito. Nandito na ang mga palatandaan. Buhay ang enerhiya. At kung bubuksan mo lang ng kaunti pa ang iyong puso, makikita mo ito kahit saan. Hindi mo na kailangang habulin ng pera. Dahil ang pera, ang siya nang humahanap sa'yo. Mga hakbang sa manifestation para sa Pisces ngayong Abril Pisces, ikaw ang mangangarap ng zodiac. Ngunit ngayong Abril 2025, tinatawag ka hindi lamang upang mangarap, kundi upang tumanggap. At ang tulay sa pagitan ng pangarap at pagtanggap ay aksiyon. Hindi ito aksiyong maingay o pilit. Ito ay nakaaangkop na aksiyon.
Aksiyong dumadaloy. Banal na mga hakbang na tumutugma sa frequency ng kasaganahang papalapit na sayo. Narito ang iyong gabay, hindi lang para sa tagumpay, kundi para sa espiritual, malikhaing, at pinansyal na paggising ngayong buwan. Unang hakbang, simula ng umaga sa malikhaing ritual, iwasan munang kunin ang iyong telepono pagkagising. Sa halip, maglaan ng 5 hanggang 10 minuto tuwing umaga upang hayaan ang iyong intuisyon na magsalita. Isulat ang iyong mga panaginip, gumuhit, gumawa ng mga affirmasyon, sindihan ng kandila. Kapag sinimulan mo ang iyong araw mula sa puso ng iyong kaluluwa, tumutugon ang universo. Nagiging magnetiko ang iyong vibration. Simula ng umaga na para bang taglay mo na ang kasaganahang hinahangad mo at hindi magtatagal, tunay na mapapasa iyo ito. Ikalawang hakbang, ibahagi ang isang bagay na matagal mo nang itinatago. Madalas itinatago ng Pisces ang kanyang mga regalo. Masyado kang mapagpakumbaba, minsan, sa iyong sariling kapinsalaan. Ngunit ngayong Abril, hindi na panahon upang ikubli ang iyong liwanag. I-post mo na ang tulang yon. I-upload mo na ang likhang sining na yon. Ibahagi mo na ang ideya mo. Hindi kailangang perpekto. Ang mahalaga, maibahagi ito. Ang simpleng paglalantad ng iyong regalo ay lumilikha ng alon. Makikita ito ng tamang tao. Magbubukas ito ng tamang pintuan. Ikatlong hakbang, gumawa ng receiving list. Baka nakagawa ka na ng gratitude list noon. Ngayon naman, oras na upang isulat kung ano ang handa mong tanggapin. Hindi lang pera, isulat ang lahat. Handa na akong tumanggap ng mga kliyenteng pinahahalagahan ng aking trabaho. Handa na akong tumanggap ng di inaasahang oportunidad. Handa na akong tumanggap ng kapayapaan sa aking pinansyal na buhay. Kapag malinaw mong idineklara ang mga bagay na bukas kang tanggapin, tinuturing yon ng universo bilang isang paanyaya. Universo bilang isang paanyaya. Ikaapat na hakbang, isaayos ang iyong espasyo. Ayon sa kasaganaan, ang iyong kapaligiran ay salamin ng iyong enerhiya. Linisin ang kalat, ayusin muli ang iyong workspace. Magdagdag ng ganda, isang halaman, isang kristal. Isang handwritten na affirmasyon. Magsindi ng insenso o patugtugin ng musika na nagbibigay inspirasyon. Kapag ang iyong espasyo ay naging banal, ang iyong gawain ay nagiging banal. At ang banal na gawain ay umaakit ng banal na gantimpala. Ikalimang hakbang, magtiwala sa banal na timing. Ito ang pinakamahirap na hakbang dahil ang Pisces ay malalim magdamdam, ngunit mabilis din magduda. May mga bagay na darating agad. Mayroon ding medyo matagal. Ngunit ang lahat ng para sa'yo ay paparating. Kapag nakakaramdam ka ng pag-aalala, balik-balikan ang katotohanan ito. Ang aking malikhaing enerhiya ay konektado sa pinagmumulan ng lahat ng kasaganaan. Hindi ako naghahabol. Ako'y umaakit. Huling hakbang, i-visualize na parang nangyari na maglaan ng 5 minuto bawat gabi upang ipikit ang mga mata at makita ang buhay mo na tila tapos na ang iyong mga pangarap. Ang pera'y dumadaloy ng magaan. Puno ang inbox mo ng mga order o oportunidad. Binabanggit ang pangalan mo sa mga silid na hindi mo pa man napapasukan. Ang visualization ay hindi pantasiya. Ito'y pagsasaayos ng frequency. Pisces, hindi hinihiling ng universo na baguhin mo ang sarili mo. Hinihiling nitong yakapin mo kung sino ka na talaga, ng buong tapang, buong ganda, at walang takot. Ito ay paghahanda ng iyong kaluluwa upang tumanggap ng mas malaki. Dahil ang tunay na manifestasyon ay hindi lang pagtawag sa pera, ito ay pagiging iyong sarili na handang tumanggap nito. Hindi ka nahuhuli, hindi ka malas, at lalong hindi ka karapat-dapat. Ikaw ay nagigising. Ang Abril 2025, ang buwan kung kailan ang hindi nakikita ay nagiging totoo. Kung kailan ang matagal mo nang pinangarap ay nagsisimulang magpakita sa pisikal mong mundo. At Pisces, nagsimula na ito. Nandito na ang mga palatandaan. Buhay ang enerhiya. At kung bubuksan mo lang ng kaunti pa ang iyong puso, makikita mo ito kahit saan. Hindi mo na kailangang habulin ng pera.
dahil ang pera ang siya ng humahanap sa'yo. Mga hakbang sa manifestation para sa Pisces ngayong Abril Pisces, ikaw ang mangangarap ng zodiac. Ngunit ngayong Abril 2025, tinatawag ka hindi lamang upang mangarap, kundi upang tumanggap. At ang tulay sa pagitan ng pangarap at pagtanggap ay aksiyon. Hindi ito aksiyong maingay o pilit. Ito ay nakaaangkop na aksiyon. Aksiyong dumadaloy. Banal na mga hakbang na tumutugma sa frequency ng kasaganahang papalapit na sayo. Narito ang iyong gabay. Hindi lang para sa tagumpay, kundi para sa espiritual, malikhaing, at pinansyal na paggising ngayong buwan. Unang hakbang, simula ng umaga sa malikhaing ritual, iwasan munang kunin ang iyong telepono pagkagising. Sa halip, maglaan ng 5 hanggang 10 minuto tuwing umaga upang hayaan ang iyong intuisyon na magsalita. Isulat ang iyong mga panaginip, gumuhit, gumawa ng mga affirmasyon, sindihan ng kandila. Kapag sinimulan mo ang iyong araw mula sa puso ng iyong kaluluwa, tumutugon ang universo. Nagiging magnetiko ang iyong vibration. Simula ng umaga na para bang taglay mo na ang kasaganahang hinahangad mo at hindi magtatagal, tunay na mapapasa iyo ito. Ikalawang hakbang, ibahagi ang isang bagay na matagal mo nang itinatago. Madalas itinatago ng Pisces ang kanyang mga regalo. Masyado kang mapagpakumbaba, minsan, sa iyong sariling kapinsalaan. Ngunit ngayong Abril, hindi na panahon upang ikubli ang iyong liwanag. I-post mo na ang tulang yon. I-upload mo na ang likhang sining na yon. Ibahagi mo na ang ideya mo. Hindi kailangang perpekto. Ang mahalaga, maibahagi ito. Ang simpleng paglalantad ng iyong regalo ay lumilikha ng alon. Makikita ito ng tamang tao. Magbubukas ito ng tamang pintuan. Ikatlong hakbang, gumawa ng receiving list. Baka nakagawa ka na ng gratitude list noon. Ngayon naman, oras na upang isulat kung ano ang handa mong tanggapin. Hindi lang pera, isulat ang lahat. Handa na akong tumanggap ng mga kliyenteng pinahahalagahan ng aking trabaho. Handa na akong tumanggap ng di inaasahang oportunidad. Handa na akong tumanggap ng kapayapaan sa aking pinansyal na buhay. Kapag malinaw mong idineklara ang mga bagay na bukas kang tanggapin, tinuturing yon ng universo bilang isang paanyaya. Universo bilang isang paanyaya. Ikaapat na hakbang, isaayos ang iyong espasyo. Ayon sa kasaganaan, ang iyong kapaligiran ay salamin ng iyong enerhiya. Linisin ang kalat, ayusin muli ang iyong workspace. Magdagdag ng ganda, isang halaman, isang kristal. Isang handwritten na affirmasyon. Magsindi ng insenso o patugtugin ng musika na nagbibigay inspirasyon. Kapag ang iyong espasyo ay naging banal, ang iyong gawain ay nagiging banal. At ang banal na gawain ay umaakit ng banal na gantimpala. Ikalimang hakbang, magtiwala sa banal na timing. Ito ang pinakamahirap na hakbang dahil ang Pisces ay malalim magdamdam, ngunit mabilis din magduda. May mga bagay na darating agad. Mayroon ding medyo matagal. Ngunit ang lahat ng para sa'yo ay paparating. Kapag nakakaramdam ka ng pag-aalala, balik-balikan ang katotohanan ito. Ang aking malikhaing enerhiya ay konektado sa pinagmumulan ng lahat ng kasaganaan. Hindi ako naghahabol. Ako'y umaakit. Huling hakbang, i-visualize na parang nangyari na maglaan ng 5 minuto bawat gabi upang ipikit ang mga mata at makita ang buhay mo na tila tapos na ang iyong mga pangarap. Ang pera'y dumadaloy ng magaan. Puno ang inbox mo ng mga order o oportunidad. Binabanggit ang pangalan mo sa mga silid na hindi mo pa man napapasukan. Ang visualization ay hindi pantasiya. Ito'y pagsasaayos ng frequency. Pisces, hindi hinihiling ng universo na baguhin mo ang sarili mo. Hinihiling nitong yakapin mo kung sino ka na talaga, ng buong tapang, buong ganda, at walang takot.